Sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung saan ako nadaan pabalik ng Cavite pag galing ako ng Makati. Ito yung sa Gina Roses. So kung galing kayo doon sa bandang Inam Makati or etong Gina Roses, sundan nyo lang yan. Tapos dito papuntang Magallanes. Tapos diretso nyo lang to or ganang kayo dito. Etong ilalim. Ito pala, tandaan nyo yung may bawal dumaan ng tao sa tunnel. Ayan. So itong part ng dadaanan natin ay matagal namin akong hindi nakadaan. Pauwi ng Cavite kasi usual diadaanan ko syempre isa lang naman yung Quirino Avenue and doon sa may Bulungan. Pero ito, sabihin natin galing tayo Makati. Ayan, galing tayo ng Gina Roses Avenue sa Makati. And uuwi tayo ng Cavite. And may medyo rush hour na rin dahil alas 5:30 na. 5:30 na. 5:33 PM base sa aking orasan. Ito na yung ilalim ng Magallanes. Tapos kakanan tayo dito. Pwede na kayong dumiretso dyan kung papunta kayo ng North EDSA. So kanan tayo dito. Ito, matagal ko nang hindi nadaanan to dahil sa mga hindi nagtatanong. Dito ako nagtrabaho dati bago mag-pandemic, bago ako maging tunay na vlogger. Matagal na ako nagko-content bago mag-pandemic pa sa YouTube ko. Ayan, dito ako natambay dati. Sa ano na to? Anong mall to? Nakalimutan ko na to South Mall? Ano yun? Southgate Mall ba yun? Nakalagay doon. Basta. Dito ako banda nagtrabaho bago mag-pandemic. Huling daan ko dito ng paganito nung nag-work pa ako mga 2020. Kasi pandemic, nakapasok pa ako dito sa ko dito sa workplace ko dito banda. IT tayo dito banda sa area na to. Kaya alam ko tong daan na to. Pero nung hindi pa ako nagbabike, hindi pa ako nadaan dito nung nakabike. Dati kasi siyempre nagko-commute lang ako, hindi ako nagbabike dati. And wala tayong motor noon. Ngayon papakita ko sa inyo, sabay-sabay nating alamin din. Dahil to be honest, ngayon lang ako dadaan dito ng ganito ka oras. Na-vlog ko na yung papunta dito yung Makati na 30 minutes, nasa Makati ka na. Kung di nyo pa napanood, nasa page ko lang. Nandyan lang sa Facebook page ko. And sa YouTube channel natin, nandyan lang yon. So ayan, alam ko Gina Roses ano to, extension Itong ano na to area na to. So yung mga dadaanan natin, ilalagay ko yung street name para hindi kayo maligaw. So sabihin natin galing tayo ng Makati. Ayan, sobrang traffic ng EDSA, ayokong dumaan ng Pasay. Nakailang vlog na ako nang galing ako ng Pasay Kaya dito naman tayo. Na-vlog ko na kasi yung Pasay to Quezon Avenue, tapos papuntang Quirino Avenue, papuntang La Huerta, tapos Donggalo, para makalapit lang yun Basta yun, na-vlog ko na rin yun. Tapos galing ng Bulungan, lambayas ko na rin na-vlog yun. Malamang umay na kayo doon. Ngayon mapakita ko sa inyo yung isa pang alam ko na daan. Ayan, dito ako nagtrabaho banda Hulaan nyo na lang kung anong building dito yun. Maluwang pala dito Maluwang dito. Ito na yung video. So yung mga galing ng Ayala, galing ng Makati or Buendia, pwede kayong dumaan dito. Kasi kung galing kayo Buendia, pwede naman kayong mag-Rojas Boulevard. Pero dito, depende sa pangagalingan nyo talaga So sabihin natin galing tayo ng Makati Gina Roses. Ayan, yun lang yung pinakaano kasi di ko naman solo lahat ng street ng Makati. Yung lugar dyan. Huling nag-work ako dyan sa Makati panahon pa nila nila Kokey. Okay ka, Kokey. Kung nabutan niya si Kokey, comment down below. Yung sabihin niya magkalapit yung edad natin. Yung pinsan kong si Kokey. Nakauwi na sa planeta niya yun matagal na. So yan, base sa dadaanan natin ay kulay blue, karamihan. Konti lang yung pula. Okay naman yung daan dito. Na-vlog ko na to ng papuntang Makati. Panoorin nyo lang dyan sa
page ko. Hanapin nyo na lang dyan. Yung title, 30 minutes, nasa Makati ka na. O sa YouTube, hanapin nyo na lang din yun. Mula Cavite. Parang hindi nakadadaan ng Buendia and EDSA. Doon sa Epifanio de los Santos. So dito may pula. Nakikita ko sa mapa yung pula, pero goods naman. Tingnan natin kung ilang minuto yung biyahe natin. Ito ay uncut version. Para makita nyo kung ilang minuto yung biyahe. Sana umabot yung SD card ko kasi may laman na yung SD card ko eh. Tingnan natin kung ilang minuto yung magiging biyahe natin. Hanggang doon, syempre, kung saan tayo lagi nagkakat ng video pag pauwi, sa may St. Dominic. Baka may mga-curious dyan, bakit doon? Kasi sa St. Dominic, nandun na kasi yung masasabi ko na pinaka-peak nung pinaka-entry point ng Cavite. Kasi doon, pwede kang pumunta ng Molino Boulevard. Kung papunta ka ng Pasilang, pwede rin kasi dumaan doon eh. Silang, pwede kayong Palaguna, doon din kayo dumaan. Dasma, pwede naman doon, mga malayuan na, pero pwede nyo diretsuhin yun. So yung Macdo, pwede nyo diretsuhin yun kung gusto nyo harapin yung mga traffic doon. So ngayon dito, may pula, nakikita. Pero dito nagbababa lang naman ng mga jeep. Tignan natin kung ilang minuto yung magiging biyahe natin. Ilang minuto pa lang, 7 minutes pa lang yung natin. Kasi nung nag-vlog ako ng Makati, Cavite to Makati, around 39 minutes yata yung inabot. Hindi ko nagkakamali. Pero tingnan natin kung ngayon, medyo rush hour yun, umaga yun eh. Medyo maaga-aga yun eh. Around 9 or 10 yata yun kung hindi ko nagkakamali sa memorya ko. Ngayon, medyo rush hour na rin, mag-aalas 6 na. 5:39 na ngayon. Kita nyo naman, halataan naman, obvious naman eh. Ito yung part na siguro magiging matraffic lang sa dadaanan natin. Ito lang, itong part na to. Paglagpas dito, mabilis na to. Promise. Ito lang yung magiging traffic nyo. Kasi pag dumaan tayo ng Pasay, madaming, madaming traffic doon. Promise. Promise! Swear to God. Believe me! Tapos kakaanan tayo dito. Sa Lawton Avenue. Daming dito, mamaya no. Nakikita ko naman kasi sa mapa na ito lang yung magiging natin eh. Magiging matraffic na area. Ito lang talaga. Mabilis na. So sana makuha natin to ng ng around 30 minutes din. Kasi kung dadaan pa tayo ng Bulungan mula dito sa Makati, malayo. Wala na ikot mo men. So suggestion doon mo tong vlog na to kung galing ka lang ng tapos pauwi ka ng Cavite, galing ka Makati, alam na magbulungan ka pa. Sipag mo naman. Tapos kanan tayo dito. Uy, shish. Kanan. Ayan, tapos diretso. Dito, pwede naman tayo yun sa ilalim na yan. Pwede naman tayong dumaan dyan. Pwede rin. Ayan sa ilalim na yan, pwede dyan. Pero tsaka ako natuturo yan sa inyo. Dito muna tayong sa ngayon. Itong dadaanan natin. Next time na yan sa baba. Kasi nakadaan ako dyan, matagal namin nung nag-bike pa ako eh. Pero itong tuturo ko sa inyo ay isa pang alternatibo na daan. Para sa mga hindi nakakaalam ng daan na to. Para magkaroon na kayo ng idea, di ba? Kung saan kayo pwedeng dumaan. Wala Makati. Uy. Ikot tayo dito. Yan, ikot. Pwede naman kayo dumiretso dyan, kaso iba na yan. Yan, ikot tayo dito sa service road. Woohoo! So take note, ito daw sa service road, nagsasara to. Papuntang northbound ng 6 to 10 AM. Base sa mga nag-comment dun last vlog ko dito. So dumaan kayo dito ng lagpas na ng 10 AM pagpabalik kayo ng Cavite.
Kasi nagsasara daw to. Ginagawang one way lang to pag umaga. Ayan, nagbibigay na ako sa inyo ng disclaimer, parang ganon. Sinasara daw to. Kasi bihira lang kasi ako dumaan dito eh. Nung na-vlog ko kasi to, eh hindi ko naman alam na ganon. Pero napatunayan ko nung nag-vlog na ako papunta dito, na sinasara nga. Hindi ako nagkakamali, 6 AM to 10 AM. Siguro papasok. May mga nagtatrabaho. Pero ngayon 5:42 na, open na yan. Makakita kaya tayo ng aeroplanong lumalanding. Nung last time meron eh. Madami, mas madami yatang umaano ngayon dumadaan dito Pero buti maliwanag pa natin na simulan. Hindi naman siguro tayo aabutin ng literal na gabi. O gabing-gabi na talaga. Kasi mabilis naman. Nakikita ko sa mapa na mabilis lang yung magiging daan natin dito Nasa West Service Road na po tayo. And kita ko sa mapa na halos konti yung pula. Yan yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na dahilan kung bakit ako naka-Google Maps. Nakikita ko yung traffic sa dadaanan ko. Sa mga magtatanong or hindi nagtatanong kung bakit hindi Waze ang ginagamit ko, hindi po ako portable sa Waze. Hindi ako sanay gamitin sa Waze. Nanliligaw yun Loko yun Minsan nililigaw ko nun Idadaan ka sa magubat. Sa Google Maps alam ko na Alam ko na yung diskarte dito Kaya hindi ako maliligaw nito Ayan, kita nyo naman, dire-diretso lang yung biyahe natin. Malakas din yung hangin. Komportable, maaliwalas sa ngayon. Pero tingnan sa dadaanan natin, tingnan natin kung may traffic din na malala. Pero grabe yung EDSA. Galing ako Makati lumiko lang ako ng EDSA kumanan ako wala na, traffic na. Ayan, dito yung may aeroplano dating bumaba kasi ito ano to Terminal 1, 2, 3 to, extension na to Mapaliparo na to, ito airport na tong banda na to. Kung gusto nyo sumikat akitin nyo yan. Magtatakbo kayo dun sa magtumakbo kayo doon sa may airfield. Ayan, tapos dito kanan tayo. Ayan, pag dinaretso nyo papuntang Bikutan, pag kumanan kayo pwedeng Palas Piñas. Eto, hindi dyan eto. Dito ako nadali dati, may nag-comment sa akin nakapula daw pero naggugo tayo. Hindi ko nga alam kung nag-green pa yan Comment down below kung nag-green yun kasi kada adaan ko dito nakapula yun Kasi may nag-comment, ba't daw ako dumiretso? Kulay pula daw. Ewan ko, comment down below. Sinundan ko lang itong mga to. Baka sabihin nyo, kamutin na naman tayo. Ito nga dumiretso din Itong estrada na nasa harap natin, dumiretso din Kinaya ko lang. So gaya-gaya po tumaya. Ayan. Kita ko naman. Nung dadaanan natin malinis. At hindi pa tayo natatraffic ng malala. Dire-diretso. Yan sa kabila. Traffic na dito. Mabilis pala doon. May pala, toll gate pala. Tapos liliko tayo sa Radar Street. Kaya kunin to ng 30 minutes. 30 minutes nasa Cavite ka na. Mula Makati. Yun ang title natin pag kinuha natin to ng 30 minutes lang. Uncut version. Uncut video.
Pag dinaretso to, iba na pala yung lugar dun. Iba yung babagsak mo pag dinaretso mo yun. Pero tingin ko parang nyaki pa rin yung bagsak mo dun eh. Kanan tayo dito sa Radar Street. Tingin ko magiging mabilis yung ano natin. Matatrapit lang siguro tayo pag nasa bandang ano na tayo. Nasa Cavite. Or Bukana, papasok ng Cavite. Doon tayo matatraffic. Bilis dito oh. Karamihan siguro na nag-work sa Makati, I think dito dumadaan yung mga nakamotor. Kaysa mag-EDSA pa sila, ay magpasay o magbulungan. Malayo nga naman. Tindi ng trip mo, bulungan ka dadaan kung galing ka Makati. Gusto mo talaga yung lugar na yun ha. Yung may 17 humps. Imagine, binilang ko yung humps doon, 17. Tapos may nag-comment pa, 15 minutes daw niya kinuha yon. Bulungan. Hanggang dun sa may, Sapote. Ewan ko, baka bukaan na lang siya ng Sapote. O ng Cavite. And baka ang simula niya, bulungan na mismo. Doon sa may doon parang prison doon or ano naman yun. Hindi mo makuha ng 15 minutes yun. Lalo kung siguro kung nag-Cavitex ka, baka 10 minuto lang yun. Ayos dito oh. Sarap tandaan oh, pero dito yung may lubak eh. Dito yung may lubak. Woohoo! Pakita ko sa inyo yung lubak dito. Huwag lang kayong papadali sa lubak na yun. Nabakbak. Dadali ako ng dun eh. Nung nagbabike ako eh. Ito. Ito nasa kanan natin. Ito. Ayan! Ayan, ang lalim niya no. Kita nyo yun? Yung lubak na yun. Parang pag gantong kabilis ng takbo mo nasa 60 ka talbog ka dun. Tatalbog ang puwet mo dun. Ito airport pa rin to, itong kanan natin. Pero buti nagawa na to. Dati malubak talaga to Ito, pero yung kasi yung unahan tinakpan lang nila. Siguro nung umulan, ayun, bumalik sa dati. Nung ginadaan-daanan na, parang ganyan, tinakpan lang ng asfalto. Tapos ayun, GG, tanggal. Mabuhangin dito Mabuhangin Isok muna tayo dito. Unahan natin tong Ayan, tapos dito yung may stoplight na Ayun, dati, ito pinaganda na to. Doon pala ako nadaan dati. Ayun, doon. Yun yung sobrang lubak na mga truck ang dumadaan. Kaya pala parang hindi ko siya nadaanan nung last time. Doon pala. Sa kabilang side pala yun. Ayun Ito yung airport. Yun yung Terminal 3. Ito Terminal 1 nandoon. Terminal 3 nandito. Terminal 4 di ko na alam kung saan. Ayan, dito nag-build na yung traffic. Kita ko kulay pula Ayan kagandahan sa Google Maps. May idea ka na kung saan. Sa Waze, siguro once ko lang nagamit yung Waze buong buhay ko, buong lifetime ko. Hindi ako komportable gamitin yun Tsaka dito yung sidewalk nila dito lawak Kung medyo mababa yan, tutungtungan ng mga ng mga motorista pag ganito traffic. Isa na ako dun. Ganda na sunset Liminsa yung vlog natin.
Oy, 20 minutes, 21. Magka 21 minutes na. Dito lang talaga tayo na traffic, mga kaibigan. Feeling ko around 30 minutes. Worst is 40 minutes. Ayun, no? Ew, lilipad na siya. Wala na, di nakita. Di nakita ang lumipad. Mahaba-habang buwelo eh. Airbus. Yan, dito tingin ko, ito yung sa dadaanan natin lahat. Ito yung pinakamalalayong magiging traffic. Ito lang. Pero tingnan mo naman, tingnan mo naman. Pag nagpas doon, kulay blue na. Dito lang talaga. Yung stoplight dito. Dito tumatagal eh. Pero buti nga nagawa na tong daan na to. Dati ano to, bako-bako to eh. Parang ano to eh. Alam niyo yung Bulacan, yung kalsada ng Bulacan dati na bako-bako, parang ganun. Pero ngayon, eh, malinis na. O, naayos na nila. Mga taka kasi yung dumadaan dito. Kaya nawabakbak na maigi. Yun lang. Dito tayo tatagal siguro. Pero para sa akin, pag nagpasa na kasi to, wala na, dire-diretso na tayo. Wala na makakapigil sa atin. Ayun po, may pababa oh. Ayun, may pababang aeroplano. Ayun oh. Oh. Yeah. May palanding oh. Oh. Turkish Airlines. Welcome to Philippines. No trespassing. Violators will be arrested, detained, and criminally charged. Ayan no. Bawal kayo dyan. Akyatin mo yan no. Nakyat mo yan. Trip lang. Tapos sumakbo ka na nakahubo sa ano no. Sa airport. Parang may nagtangka oh. O natanggal lang. Parang walang kuryente. Ano lang talaga siya eh. Pag nagka-zombie apocalypse, diyan ka diyan ka pumunta. Ang taas oh. Oy, sunset oh. Kita-kita dito oh. Yung sunset. Dito tumatagal talaga eh. Mga ano pa to? Parang 500 meters. Pero I'm sure kapag lagpas dito, pag lagpas natin dito eh wala na to. Mabilis na to pag lagpasan natin tong ano na to. Itong part na to. Kasi kahit naman dati, kahit nung hindi pa nagagawa to, ganito na talaga ang ano dito, ang sitwasyon dito. Itong area na to. Pero siguro pag dumaan ka dito ng ano, ng medyo maaga pa, mas mabilis yung pag-uwi mo ng Makati. Pero ayoko naman dumaan ng ganung oras. Kasi maluwang syempre. Para makita nyo rin, oy, isa pang ano, bababa oh. Oh, isa pa oh. Oh, anong airlines to? Nanood na lang nung ano, no? Apal, Philippine Airlines. Ano yung sinasabi ko? Ayun. Etong traffic. Kapag lumagpas, nalampasan natin to. Eh, yun lang. Yun ang pagsubok, wala na, oh. Mabilis na. Mabilis na. Dito tayo tumagal. 25 na. Kung medyo maaga-aga siguro, makukuha natin to ng ano eh. Medyo mas ano pa eh. Mas mabilis. Pero mas gusto ko na rin na mapakita sa inyo na kung ano yung itsura pag rush hour na. Para may idea kayo, di ba? Para sa pambinilag ko na mabilis lang naman yung daan. Para makita nyo rin yung traffic na susuungin nyo.
kapag dumaan kayo dito. So ganito po yung traffic dito ng anong oras na? 5:57. 5:57 PM na po. Hindi lang kita yung oras eh. Wednesday, March 5. 5:57. Don't stop believing. May alis. Oh, haba na, no? Bihira na ako madaan sa ganito katagal na traffic. Promise. Bihira na. Ganito katagal. Ganito kahaba pala. Sa EDSA hindi ko naranasan yung ganito eh. Siguro hindi ko pa nakikita yung worst ng EDSA. Hindi naman ako araw-araw nag-EDSA eh. Ay, hindi talaga. Pansin ko sa mga intersection talaga, pag may enforcer, traffic enforcer, mas nagiging traffic. Pansin nyo yan. O isa po, sunod-sunod yung pagbaba ng aeroplano. Mga naka-line up. Ganda siguro niya, no? Sunset tapos pa-landing aeroplano nyo, kaya paano? Paalis. Yun, no? Philippine Airlines din, no? Pangatlo na yun, na lumalapag. Turkish Airlines and dalawang PAL. Palamunin. Pare, kanan. Kaya malapit na tayo sa intersection. Malapit na tayo sa intersection. Abutan pa yata. Palagpasin muna kami. Masyado na mahaba yung ano. Oopsie. Yun. Okay, lagpas na tayo. Nakalimang minuto yata tayo dun Parang 5 minutes yung tinagal natin dun. Tindi. Pero diretso na to ulit. Dun lang talaga. Yun ang nagpatagal, yung area na yun. Bagay, rush hour na rin naman kasi. What more siguro kung mga bandang alas 7, mas malala siguro yung daan na yun. Wag ko yung kakanan dyan, iba po yan. Diretso lang tayo. Kita ko naman sa mapa na kulay blue sa ating Google Maps. Maluwang-luwang ang daan. So may mga cone, may ginagawa. Reduce speed. Ano na naman sisirain nyo dyan? Balik nyo na maayos. May mga ganyan mag-aayos ng ganyan na may gagawin silang ganyan sa kalsada. Tapos sa pagkatuklap nila, babalik nila ng malubak. Ganun yun May mga ganun contractor na ganyan Sinira yung kalsada tapos pagbalik, pangit. Hindi na pantay. Ganun, no? Sinira yung daan, pagbalik hindi na pantay. Yung kalsada nakalubog o kaya nakaangat. Parehas masama Pag nakalubog, magbabounce ka. Pag di mo napansin. Kapag nakaangat naman, magbabounce ka din. Pag di mo napansin. Parehas lang. So sana pantayin nyo. Ano to?
Ginagawa pala to. Sementado yung kanan. Tapos ito namang kaliwa asfalto. Labas natin dito bandang Carlos P. Garcia kung hindi ako nagkakamali. Ayan, nasa may sukat na tayo. SM Sukat, mga kaibigan. SM City Sukat. Malakas yung ano. Eto. Tapos Carlos P. Garcia. Tunay nga. Kaya nga ng 30 minutes nasa Cavite ka. Dito. Around 30 minutes, I think. Kasi ilang minutes na yung vlog natin. Ilang minutes na. Ayan, 30 minutes. Siguro mga ilang minuto na lang, nandun na tayo. Eto. Ngayon, pwede tayong pwede tayong dumaan ng Diego Sierra. Mamimili ka na lang kung papalayuin mo pa Pero, silipin ko yung Diego Sierra. Bilis naman din pala. Okay din pala. Hindi naman pala ganun katraffic sa Diego Sierra. Mabilis din Kaysa pa tayo. Sapota River Drive. Lalayo lang tayo pag Sapota River Drive pa tayo Pero sige, papakita ko na rin. Siguro tingin ko medyo maano dun Diego Sierra, sa mas maganda dumaan. Yung usual na dinadaanan ko kasi Diego Sierra ako mula dito. Pero pag Sapota River Drive ako, mahaba. Mas haba ng konti. Pero base naman sa mapa natin, kahit Diego Sierra tayo, mabilis lang din. So Diego Sierra na lang tayo. Kasi lalayo lang tayo pag tayo. Sa Sapota River Drive, medyo mas mas mapapalayo. Pag galing kasi dito, sa kabila pa kasi yun sa side ng sa side nung Cavitex. Nawala ako May iniisip kasi ako May iniisip akong technique Nag-iisip ako ng sige. Okay. Sige. Alam ko na kung saan tayo dadaan. Alam ko na kung saan tayo dadaan. Hindi tayo papasok ng Diego Sierra dyan sa ilalim. Magbibilang ulit tayo ng Samahan niyo ako Kasi alam ko to Diego Sierra sa baba medyo maano dito aakit tayo dito sa taas. Matraffic chat sa baba nito Tsaka tingin ko barado dun aakit tayo dito. Eto. Ayan. Ito, bihira ako dumaan dito. Pangilang daan ko pa lang to Pangatlo ata. Uy, maluwang naman pala Diego Sierra. Doon pala yung medyo traffic. Doon pala. Ayan, may mga lumiliko doon May mga lumiliko doon. Dito, pwede tayo mag-Sapota River Drive. Eto, pwede tayo dyan. Pero, dito na lang tayo dadaan. Magbibilang tayo ng hams ulit. Papakita ko sa inyo kung ilan yung hams dito. Bihira ako dumaan dito Ito yung, kung nanonood ko sa mga vlog ko, ito yung binalag ko nung last time. Siyam yata yung dito, hams dito. Kung di ako nagkakamali. Madami din pala nadaan dito Tignan natin yung sitwasyon dito kapag rush hour na. Ayan. Papuntang sa Sapota River Drive po yan. Nagawan ko namin ng vlog yan. Kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo.
Kung gusto nyo ng exciting na vlog. Ito na po, magbilang tayo ng humps. Okay, 1. Yan bete. 2. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Kakasunod ah. Dami nakamotor. Parang ano to sa Porta River Drive extension eh. Mas masikip galag dito. Ito yung dahilan kung bakit hindi ako nadaan dito sa part na to. Pinakita ko lang sa inyo ngayon. Pero dapat mag-Diego Sierra tayo dun sa sa baba. Tingnan natin kung mas mabilis. Pang-4. Yun yung sa Porta River Drive. Ay, sa Porta River Drive. Ayun, sa kabila. Pwede naman tayo din dumaan doon. Pero for the sake of the vlog, matagal na ako din nakakadaan dito. Update na rin. Ito yung pan-5. 7 yata ito kung hindi ako nagkakamali sa bilang. 5. Labas natin ito. Yung lagpas na ng hospital. Yung Las Piñas Hospital. Hindi natin siya madadaanan. Dito dumadaan tong mga nakamotor o yung mga ibang sasakyan kasi nga alam nila ang traffic doon. Sa Porto Las Piñas, Las Piñas Hospital. Ito yung pang-6. Pagkatanda ko parang 7 to o 9. Parang ganun. Ito yung pang-7. Pang-7 humps. Meron pa ba? Parang one way lang to. Feeling ko one way to. Pala nakakasalubong eh. Pero may napasok dito pag ganun. May nakikita ako lumiliko dito eh. Parang one way siya. Wala naman nakalagay na one way. Ay, ito nga. 8 nga. Siyam nga siya. Feeling ko siyam to. Ito yung pang 8 eh. Mas may isa pa dyan eh. May isa pa dito eh. O 8 lang talaga siya. Okay. Siyam nga. Sabi ko na siyam siya eh. Ito yung pang siyam. Yun, siyam. Tapos kanan tayo dito sa Diego Sierra. Okay, ito na yung Diego Sierra. Siyam nga, kung hindi nga ako nagkamali. Isa either 7 or siyam lang yung pagkakabilang ko dun eh. Tama nga. Sa Porta River, sa bandang bulungan kasi 17 humps. My humps. Ito na yung bandang Sapote, Las Piñas. Kaya kung magsa-Porta River Drive tayo, dyan din tayo babagsak. Ganun din. Tingin ko mas napabilis yung biyahe natin kasi dito tayo dumaan. Mas napabilis. Yan, dyan tayo babagsak eh. Kung magsa-Porta River Drive tayo. Parang bawal kumanan dito ah. Pwedeng lumiko doon. Yun saglit lang pala yung dito Diyan may nahuli nung last time. Huwag kayong kakanan basta-basta. Pag gali kayo sa Porta River Drive, may nanguhuli dyan. Yun yung sponsor. So yun, sa Porte Las Piñas na to. So around 30 minutes nga din. 40 pala, sorry. Nasa 40 minutes na pala yung vlog natin. Medyo tumagal talaga tayo dun sa sa traffic na yung kanina. Ayan. Tapos dagdag mo pa to. Ito medyo mahaba-haba din to, pero pa go na din 17 seconds. Ito na yung Sapote Ito papuntang Longos. Kung maglulongos kayo pwede din. Kaso traffic dun malala dun So doon tayo tumagal sa 5 minuto may mahigit yung tinagal natin doon sa mahaba na yun, sa may bandang multinational na yun. Yun ang pinakamalala sa dinaanan natin. Although moving siya, pero sabi ko nga sa inyo, sa halos araw-araw kong bagbabiyaheng, yun ang pinakamatagal na experience ko. Matagal na yun para sa akin.
Baka may mas malala pa din ang experience nyo. Comment down below kung saan. Hindi natin dadaanan yan para maiwasan. Ito na yung Sapote, Sapote Bridge. Makasaysayang tulay ng Sapote. Buti medyo maliwanag pa, oh. So around 40 minutes pala nandito na tayo sa may bandang Sapote. Sapote nga. 40 minutes nasa may Cavite. Papunta na to ng Tingin tayo dito. Hindi masamang mag-overtake o hindi man total counterflow to, medyo lang. Dami namin, no? Baka sabihin nyo, bad influence tayo. Pinapakita ko lang sa inyo yung realidad. Hindi porke nagpa-vlog tayo, papakita ko na lahat ng kabutihan. Di ba? Gusto ko makita nyo kung anong pinaggagawa ko sa buhay ko. Wala tayong tatago sa vlog na to. Wala namang nag-aalo dito eh. Wala tayong tatago dito. Ito na yung Sapote Wet Market. Sapote Wet Market. May ever pa pala, 24 hours ever. Kaso hindi na siya yung ever dati sa Las Piñas na kinalakayan ko. Kung naabutan nyo yung ever sa Las Piñas, comment down below. Bata pa ako nung nandun na yun, eh. Ito na yung Sapote. Ito yung entrance nun, Sapote Wet Market. Malapit na tayo sa may Sapote Kalinisan. Ito, nasa 40 minutes din yung biyahe natin. Rush hour kasi. Siguro kung hindi rush hour, mas mabilis. Kita nyo naman yung tinagal natin dun sa yung tinagal natin dun sa may bandang multinational. Dun talaga tumatagal. Kahit dati pa. Hindi pa ginagawa yung lugar na yun, ganun na talaga yun. Nasa may video na tayo. Wala na yung Gimay dito, tagal na siguro. Liliko. Padaan muna. Pasensya daw. Eto na yung traffic. Pero nasa may Sapote na tayo, at least. So yung vlog natin ay nasa 44 minutes na. Ayan, nasa may Sapote na tayo. Pero doon tayo nagkakat ng vlog sa sa harap, sa may yung tradisyon natin, sa may St. Dominic tayo nagkakat ng vlog natin, Ayan, ganito pa yung oras. Ganito pa yung sitwasyon dito kapag anong oras na? 6:15. Ayan, 6:15 pa lang, ganito na. Ganito na yung traffic dito sa may Sapote. Nasa may bandang Mercury na tayo. Shoutout sa sa first love ko dyan sa Mercury. First love ko po yan, high school. Si Binibining K. Pag napanood nyo to, tapos bumili kayo dyan, hanapin nyo si Miss K. Nandiyan po ba si Miss K? Pinapasabi ni So Be It ka mo, miss ko na siya. Ito yung Mercury na yan. Kung bibili kayo dyan, hanapin nyo si Miss K. Ayan, dyan, sa may Sapote. Tanongin nyo, nandiyan po ba si Miss K? Pinapasabi ni So Be It. Labas naman kami. Landi. So yan, ganito po kalala yung traffic dyan. Dito. Yan, halos na to Araw-araw naman yata ganito dito, kahit linggo, ganito dito. Nakadaan ako ng linggo dito. Mas konti lang ng binawas ng gantong oras Madami pa rin
Ayan, nasa may bandang St. Dominic na po tayo mga kaibigan. Ano masasabi nyo sa ating paglalakbay ngayon? Around 40 minutes tayo nakarating dito. Pero siguro kung hindi tayo tumagal doon sa may multinational, yung stoplight doon, eh malamang nasa 30 minutes lang yung vlog natin. Parang 5 minutes or 7 minutes yata yung tinagal ng vlog natin, yung pag-iintay natin doon. So yun lang, like and share, follow. Hindi pa nakaka-follow, share mo naman sa mga tropa mong mahilig sa mga daan na kung saan saan. Yun lang mga alien. Maraming salamat. Shoutout, first love, Miss K.